I'm not the leader of the gang. Ang lalaking ito ay dating NBA star. Pero nawala rin sa kanya lahat-lahat. At ang isang NBA player naman ay kinuha daw siya ng alien. Ito ang mga nakakabaliw na kwento sa kasaysayan ng NBA. Simulan natin sa isang buong NBA team na muntikan ng mamatay dahil sa isang plane crash. Noong March 2021, ang Utah Jazz ay nasa isang private jet na papunta sa Memphis. Tapos biglang may sumabog na naging dahilan ng pagyanig ng buong eroplano na nagdulot ng takot sa mga players. We just heard a boom, the whole plane shook. I feel like something had just like exploded in the back of the plane. I immediately got to texting my mom and sister, my dad, just kind of saying like, yo, this could be it. Something was really wrong with the plane. It felt like the plane was like breaking apart in midair. So people in the back of the plane said they saw flames, and people in the front obviously didn't know what was going on. And everybody came to the point where it was like, man, this might be over for us. Ang buong team ng Utah Jazz ay inakala na mamamatay na sila. Pero buti nagawa ng piloto ang isang emergency landing. Pero ang mga players ay nagtataka kung ano ba ang nangyari. So pagkatapos ng kanilang investigasyon, nakita nila ang ibon na lumipad direkta sa isa sa makina na naging dahilan ng pagsabog at pag-crash ng eroplano. Grabe, swerte pa rin sila at walang nangyaring masama sa kanila. Ang sumunod naman ay ang player na lumaki sa isang war zone. Si Anthony Davis kasi ay hindi normal ang kanyang kabataan. Dahil sa tuwing lalabas siya sa kanila ay merong music video na sinushoot o kaya naman ay... Pero sa maniwala kayo o hindi, para kay Davis ay hindi yun nakakatakot. Dahil ang biggest fear ni AD ay ang matulog sa dilim. Number 7, what's the thing about yourself you'd most like to improve? Me being scared of the dark. Really? Yeah. How scared? Like night lights everywhere? Like TV on, bathroom light on. Some light has to be on. Bro, AD, huwag ka matakot. Kapag may nagpakita sa'yo, taasan mo na lang ng kilay. Pero seryoso na, at least si AD ay merong mababait na teammates dahil sinubukan nilang tulungan si AD na mawala ang kanyang takot. Pero... I don't want to go in here. AD, huwag kang mag-alala. Si Lebron ang bahala sa'yo. Dahil si Lebron ay nagligtas na ng mga buhay. Ilang linggo pagkatapos ng kanilang pagkatalo sa finals, gusto ng The King na mag-unwind muna para makalimot sa pagkatalo. Ayaw din kasi ni Lebron mag-spend ng summer sa Cleveland. So tinawagan niya ang mga boys at nagpunta sila sa Bahamas. Pagdating nila doon, ramdam nila ang lungkot ni Lebron. Kaya siya ang pinapili ng unang activity. Kilala naman natin si Lebron, mas gusto niya mag-inom ng wine. Subalit, di nagtagal, nag-decide sila na gumawa ng isang bagay na kakaiba. Sumakay ng jet ski? Nope. Mag-rent ng yate? Hindi pa rin. Si Carmelo kasi ay napapayag sila na sumakay sa banana boat. Yun ang malaking pagkakamali. So dinala na sila sa gitna ng dagat. Maayos naman ang lahat, subalit asa na si Melo? Habang ang lahat ay nagsasaya, may nangyayari na pala kay Carmelo na di maganda hanggang... I look up, the current is taking me in the middle of the ocean, like opposite from the boat. We couldn't see you. I know. Then I look up at the boat and I see Ron jumped off the boat like he's MacGyver. He was bringing me back with one arm. He's swimming with the other arm, carrying me in one arm. Tignan mo nga naman si Lebron. Binubuhat niya ang mga players sa loob at sa labas ng basketball court. Iba ka talaga, LBJ. Ang sumunod naman ay ang kwento ni DeMar DeRozan. Minsan na kasi siyang nakipag face to face sa magnanakaw na pumasok sa loob ng bahay niya. Noong 2020 kasi, si DeMar ay nag-chill lang sa kanyang $15 million na bahay sa LA. Yun ay isang ordinaryong gabi lang. Ang mga anak niya ay naglalaro lang sa second floor habang si DeMar ay nagpapatattoo sa basement.
Tapos biglang namatay ang ilaw at narinig niya na lang ang mga sigaw mula sa itaas. I'm finished getting tatted. Probably like 10 minutes later, I hear my daughter scream. So I stop, I run upstairs. Dude running down the other stairs. So I'm going after him. He go back out through the door, running, taking off. So at this point, once he get outside, I'm like, damn, I can catch him, but I ain't gonna catch him because I don't know if it's somebody else in the house. Left my kids in the house, so I go back in the house. It was crazy because dude hit the circuit box. That's why the lights went off in the house. Wow. If he would have finished my tattoo 2 minutes earlier, you know what I mean? I would have had him. Grabe yun. Hindi mo rin kasi alam kung anong pwedeng gawin sa'yo ng magnanakaw. Swerte na rin si Demar dahil tumakbo ito palabas ng bahay niya at naaresto ito ilang oras lang ang makalipas. Pero kung si Demar ay maswerte, tignan naman natin itong susunod. Dahil si Delonte West mula sa pagiging isang NBA superstar hanggang sa pagiging palaboy niya. Si Delonte ay lumaki sa hood ng DC at palagi siya binubuli. So para makaiwas sa mga yun ay nag-focus na lang siya sa basketball. Nagpa-practice siya sa umaga hanggang sa gabi. Tapos nagawa niya ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Dahil milyon na ang pumapasok sa kanyang pera, naialis niya ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Binili niya ito ng magagandang kotse, malaking bahay at syempre para rin sa sarili niya. Pero noong 2011, hindi na nagiging maganda ang lahat. Dahil na rin sa sobrang paggastos ni Delonte, kinailangan niya magtrabaho sa isang Home Depot para lang makapagbayad siya ng bills. Akalain mo bang minimum wage ang sweldo niya? Tapos NBA player siya, di ba? Tapos mas lalo pang naging malala para kay Delonte. Nakaranas na rin siya ng mental health issues. Inaway niya na ang kanyang mga teammates at mga coaches. Hanggang sa punto noong 2012 na nawalan na siya ng halaga sa liga at tinanggal na rin siya sa Dallas Mavericks. Iyon na ang huling laro ni Delonte sa NBA. Kaya sa mga sumunod na taon, dahil walang basketball at wala rin pumapasok na pera, si Delonte ay naging biktima ng drugs na naging dahilan para layuan siya ng pamilya niya. Wala na siyang malapitan noon, kaya si Delonte ay opisyal nang naging palaboy-laboy. I don't give a young champ. I'm the leader of the goddamn Navy SEAL and the home and the day. I'm where's the trunk? I'm real where's it? My dog Delonte. How you doing, my brother? Man. Grabe din pala ang buhay ni Delonte West, no? Nalungkot ako para sa buhay niya. Pero ibahin mo ang kwento ni Dennis Rodman dahil inoperan siya ng $20 million para buntisin ang isang celebrity. Wawa! Noong early 90s kasi, si Rodman ang isa sa pinakasikat at cool na NBA superstar. Nagsusuot siya ng mga kakaibang outfit at kinukulayan niya ng iba't ibang kulay ang kanyang buhok. Ang kakaibang style ni Rodman ay nakuha ang atensyon ng isa sa pinakasikat na babae sa mundo, si Madonna, na sobrang obsessed kay Rodman. Isang linggo rin siyang tumatawag sa Spurs para makausap si Rodman. Kaya noong 1994 ay makikita mo na sila na nag-holding hands sa public, nagdi-dinner date at makikita mo rin na nagsha-shopping ang dalawa. Pagkatapos ng ilang buwan, mas naging interesting ang relasyon nila. Isang gabi habang nagsusugal si Rodman sa Vegas, tumawag si Madonna at merong kakaibang proposal. She asked me that if I got her pregnant, she'll pay me $20 million. What? Oo, inoferan si Rodman ng $20 million para sa isang Rodman Jr. Kaya naman nag-book siya kagad ng flight sa Vegas papunta sa New York para makasama si Madonna. Pero sa huli, hindi rin niya nabigyan si Madonna ng baby Rodman. Isunod natin ang ginawa ng Nike kay Stephen Curry para maging dahilan ng pagkalugi ng Nike ng bilyon.
Noong 2009, pumirma si Steph ng kauna-unahan niyang shoe deal sa Nike na nagkakahalaga ng $10 million at pagkatapos ng ilang taon ay okay naman ang naging sales ng Nike. So pagdating ng 2013, ma-e-expired na ang contract ni Steph sa Nike. Kaya nagpunta siya sa Nike headquarters at nag-e-expect si Steph ng magandang deal sa Nike. Pero ang nakuha niya ay isang pag-disrespect. Dahil sa buong meeting, ang bawat Nike representative ay tinatawag si Steph ng maling pangalan. Tinatawag naman siyang Steph Curry, pero hindi Stephen Curry, kundi Stephon Curry. Sino nga ba naman kasi si Stephon? Hindi lang yan. Sa buong presentation na present nila kay Steph ay ang presentation na ginawa para kay Kevin Durant. Ganun ba sila katamad para hindi igawa si Steph ng kanyang sariling presentation? Dahil doon umalis si Steph at napikon. Hindi na rin siya pumirma ng contract sa Nike. Pagkatapos lang din ng ilang araw, nakakuha si Steph ng bagong shoe deal. At siya ang ginawang muka ng Under Armour na sapatos na ngayon ay kumikita na ng bilyon. Grabe, ang laki nang nawala sa Nike. Di kasi nila binigyang importansya ang 3-point god. Ngayon, mapunta naman tayo sa player na kinuha daw siya ng alien. Meaning, hindi lang pala si Jordan at James ang nakapunta na sa space dahil sa Space Jam. Si Baron Davis kasi, mula sa pagiging all-star hanggang sa pagpunta niya sa isang podcast at doon ay nagkwento siya na kung iisipin mo, dapat yata siya ilagay sa mental facility I was actually abducted by aliens like 2 weeks ago. I was on my way from Vegas here to LA. I'm a little tired and shit, and I was just driving, and next thing you know, dude, like I was in this fucking like steel thing, and these fucking crazy looking people, like half human, half like fucking ugly motherfuckers. It's like fucking. We don't know if you're being serious. Up until they were poking me on my nose, and they were like looking me in my eyes. They had my hands like tied up, and then next thing you know, like I was fucking in Montebello, dude. Like, grabe, ang lakas ng amats ni Baron Davis Tapos pagkatapos niya ipaalam sa mundo ang tungkol sa kanyang alien adventure, ang FBI ay hindi naging masaya dito dahil literal na pinuntahan siya ng FBI sa bahay niya para makausap. Hanep, parang Men in Black lang Kaibigan, iyan ang mga nakakabaliw na kwento ng NBA players. Ano ang masasabi nyo rito? Kung nagustuhan mo ang ating video, baka sakali magustuhan mo rin ang mga ito. Salamat!